Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Lagot na ang ating pamayanan, tiyak na ulad ang ating bayan. Naim pagabigat ken naragsa ka panagtalon ken panagkalap tanap ti Cagayan. Aldaw ti Huwebes, petsa 27 ti bulan ti Setyembre tawen 2012. May samanin na natal na bigat ti kalkalikagom to'y programa tayo Magsasakang Pinoy. Ni kasamang Rod Sunigo pala ang kakabsat tin kayo manen makatakta ko nanay ti lasod ti sumaruno akagudway oras. Ket sapay tanapintas laing akan nito ken tiyempo. Natal na laing aldaw ken natalged laing kasasaad ti masagrap ti sagtunggal maysa nang nangruna kadagiti patpat genmi aman nalon ken mangalap ngagsagsagana manen ti isasalog da amapan ti pagtatalunan wenno pagkalapan iti dayto apaset ti bigat. Agyaman tayo dito Magsasakang Pinoy ti suporta ti opisina ti Departamento ti Agrikultura, agraman kadagiti local government units wenno LGUs ken atas agencies ti Department of Agriculture. Tagtultuloy lang ti panakaidanon ti programa tayo tapno dagiti nasken a may rakurak nga impormasyon ti panagtalon ken panagkalap ket mayalatiw kadagiti kagabsat tayo man nalon ken mangalap. Tulong sama-sama. At damay sa anapateg unay apakaammo wenno anunsyo manipod ken ni Miss Barbie Lagahet may panggep ti maysa adakkel apasken amaangay itabigat. Kasamang Barbie, go ahead with the announcement please. Maraming salamat kasamang Rod. Narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa PhilRice Isabela. Ang opisina ng PhilRice Isabela ay malugod pong nag-aanyaya sa lahat ng ating mga kababayan sa Rehiyon 2 upang dumalo sa isasagawang Panagwanawan iti Kapagayan PhilRice Field Day. Ito ay gaganapin sa PhilRice Isabela Branch Station, Malasin, San Mateo, Isabela, ngayong araw ng Huwebes, ika-27 ng Setyembre nitong taong kasalukuyan. Mag-uumpisa po ang naturang Field Day sa ganap na ika-7 ng umaga sa araw na ito. Samantala, Rice Fiesta sa PhilRice Isabela, Angat sa Magsasaka, ay ang tema ng nasabing Field Day na magbibigay ng pagkakataon sa mga magsasaka upang makita ang mga makabagong sistema ng pagsasaka, gayon din po ang mga makabagong variety ng palay na posibleng magamit ng ating mga kamagsasaka. Kaya halina at makibahagi po tayong lahat sa natatanging araw ng mga magsasaka. Lahat ay inaanyayahang dumalo. Mga kapatirang magsasaka, araw po natin to. Magkita-kits po tayo doon. At ang ating anunsyo sa umagang ito ay nagmula po kay Miss Helen Pasicolan, ang Development Coordinator ng PhilRice Isabela. Yan lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po at magandang umaga. Balik sa iyo kasamang Rod. Maraming salamat kasamang Barbie. Karagiti kalikagom ang mapatuludan karagiti babasaen, may panggep ti panagmula ti pagay, mais, natnateng, sumagmamano kay kayong agbumbunga, ken panagtaraken ti dingwen, mabalin nyo lang apo ti agsurat when ag-text iti Magsasakang Pinoy radio program, ket ilanad tayo kumati paginteresan at tupiko iti text nga ipatulod yun. No tagundaway tayo, mabalin met a personal at pamasyar tayo karagiti kasitgan a research outreach stations, bueno satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito Rehiyon 2, tapno makapili tayo kadagiti sumagmamano a libre a babasaen, wenno makapagbuya tayo kadagiti video presentations, may panggep ti panagtalon. Ije probinsya ti Cagayan, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Lowland Marine Research Outreach Station, ije Minanga Norte, Munisipalidad ti Gig, wenno kadagiti satellite stations detoy, ije Abulog Seed Farm, Magire, Lukban Abulog, ken Cagayan Breeding Station, ije Magirig, Sulana. Ije probinsya ti Isabela, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, ije San Felipe, Munisipalidad ti Lagan, wenno kadagiti satellite stations detoy,
daytoy iti Isabela Breeding Station, UP, Gamo, ken Regional Crop Protection Center, San Vicente Hill, Ilagan. Iti probinsya ti Nueva Vizcaya, masarakan ti opisina ti Cagayan Valley Hilliland Research Outreach Station, iti Sitio Tapaya, Villaros, Munisipalidad ti Bagabag. Iti probinsya ti Quirino, masarakan met ti opisina ti Cagayan Valley Upland Research Outreach Station, iti Barangay Tungo, Munisipalidad ti Aglipay. Iti met probinsya ti Batanes, masarakan ti Cagayan Valley Inland Agricultural Research Outreach Station, iti kabesera na ti Pasco. Gundawayan tayo kumadig iti serbisyong ipapaay dagiti research, outreach, and satellite stations ti opisina ti Departamento ti Agrikultura dito'y Region 2. Nagyanan kami hapo. Iti napalabas sa parang ti programa tayo kakabsat, ket naaddan ti Gundaway, ti opisina ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office No. 2, nangipakaammo ken nangipalawag kadagiti agdama nga proyekto ken serbisyo ti nadakamat nga opisina ti panagtultuloy ken panangidat-daton da kadagitoy nga aramid kadagiti target clients da apakairamanan dagiti agkalkalap. Iti beneg ti panagtalon, may sa kadagiti wagas nga ipangpangrunang ayaw awis ken idardarirag ti opisina ti DA ket iso ti sistema ti makonko na nga integrated farming ti panagtitimpuyog dagiti nagduduma abeneg ti pamataudan ti taraon akas imununa na dakamat sanlay nga panagmula ti pagay wenno mais ti sakupenda ito Mabalimpay nga igiddan ti panagtaraken ti dingwen ti mismo a lugar wenno asideg ti pagtatalunan, mabalimpay nga maiyabay ti pagtaraknan wenno pagpupukan ti lames wenno ikan ti mismo atalon tayo. Tulong sama-sama. Narod kagabsat, ti daytoy abigat, may sentro palaing ti tupiko a matratar dito'y programa tayo. May panggep ti makunkuna panagtaraken wenno panagpatanor tinalatak unay a tilapia wenno aquatic chicken. Manok ti pagdanuman kakabsat. Segon kadagiti eksperto ti panagpatanor ti lames. Agsipod ta sanlaing nga ti pagtatalunan. Uray pa ti mismo paraanan wenno sikigan ti pagtengan tayo. Ket kabailan na ti agbyag ken dumakkel daytoy akita ti kan. No apay na panaganan daytoy ti aquatic chicken wenno kaslangay manok ti pagdanuman ket gapota daytoy ket kasla katibker ti kadawyan a manok. No may panggep ti kabailan na nga agadaptar ken agbyag ti gagangay a pagdanuman ken naandor ken naresistansya daytoy kadagiti nagduduma a saksakit agraman infeksyon nga ipagteng dagiti parasito. Segun tinamuan tayo, alis tulayng adumakkel daytoy uray no nababalaeng tiramen a purtina ti taraon ti pagdanuman ti pagbiyagan na. Sanlaing deta kakabsat, alis to pa adwen ken nalaka ataroidwidan ti tilapia. Ket asino nga iti agkedked nga agsida ti lames nga tilapia. Second di may sa napalabas ng interview ang nasayangkat ken ni Farm Manager Emerson Tattao ti Cagayan Valley Research Outreach Station for Freshwater Resources wenno CV Rosfer amwen tayo kakabsat ti agdama pagsasaadan ti produksyon ti tilapia ditoy Region 2. Hinggil sa sitwasyon ng tilapia dito sa region, ang tilapia po ang pangunahing isda na ating inaalagaan sa ating mga fish pond. Ang contribution po ng tilapia sa regional production natin is at least mga 25% po siya. At in terms of metric tons, ito ay maabot ng 11,000 metric tons. At siya ang number 1 na cultured species dito sa region. Nonya met digiti nasken ken pagsayatan ti panagpatanor ti tilapia ken no kasano ti agdaman asinakop ti pagpatanuran ti tilapia dito Region 2. Kastimet ti panangilawlawag ni Manager Tattao. Maraming nag-aalaga ng tilapia dahil sa una, available na po yung source natin ng fingerlings. Kasi isa yung pangunahing pangangailangan pag ikaw ay nag-engage sa business ng aquaculture. Pangalawa is madali siyang alagaan. Kumpara sa mga ibang isda, mas madaling alagaan yung tilapia. Then pangatlo is mabilis siyang lumaki kasi within 4 months pwede na tayong mag-harvest compared sa mga
Iba pang nating isda tulad ng mga catfish, pangasius, gano'n, na pinapaabot po natin ng 6 months gano'n. Ang tilapia ay hanggang 4 months lang. Yung sa total hectareage zone natin na 1,700 hectares sa freshwater at saka brackish water, at least mga 90% dyan ay engaged po sa tilapia. Lalong-lalo na yung mga freshwater resources natin na matatagpuan sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, halos tilapia po yung inaalagaan dyan. Sa bahagi naman ng Cagayan, kahit na yung mga brackish water fish pa natin, mas marami na rin nag-aalaga ng tilapia kaysa milkfish, kasi yung problema nga natin sa bangus o sa milkfish is yung kakulangan ng similya. Sa nasabi pong dami at lawak ng pinag-aalagahan ng tilapia, may nabanggit si Manager Tattao na uri o strain ng tilapia na angkop sa ating mga palaisdaan dito sa Region 2. Bali yung sa BFAR kasi yung pinapromote nating strain ng tilapia is yung Get Excel, yung genetically enhanced tilapia na siyang dinevelop ng BFAR in coordination with yung mga ICLAR at saka CLSU, na develop yung strain na yun upang mas lalong mapaganda yung lahi ng ating tilapia. Mas mabilis siyang lumaki, tapos mas maganda yung flesh quality ng isda. So meron din naman ibang strain pa tulad ng mga dinevelop ng CLSU na fast. So nasa farmers na po natin yung, kung titingnan naman yung performance ng lahat ng strain, magaganda naman yung resulta pagdating sa grow out culture. Sa naganap din pong panayam, may mga ilang tips o pamamaraang nabanggit si Farm Manager Tattao sa mga magnanais mag-alaga ng tilapia. Sa ngayon is maraming teknolohiya yung pinapromote ng before, lalo na yung mga cost-reducing technologies at saka environmental friendly. Isa na rito is yung gumagamit na tayo ng delayed feeding, kung saan sa unang buwan ng ating pag-aalaga ay pure fertilization muna yung ginagawa nating aktibidades. Bali, hindi po tayo nagbibigay ng commercial feeds doon sa unang buwan. Bali, ang isda natin ay nakadepende doon sa natural food na available doon sa ating fish pond. Then meron din tayo yung supplemental feeding natin ay yung duckweeds. Itong duckweeds kasi pag napaganda natin, napalaga natin na mabuti, is magbibigay rin siya ng sufficient na protein requirement ng ating isda. So, yun ay maaari nating ihalo dun sa commercial feeds. At least mabawasan yung gastos natin pagdating na sa pakain o kaya yung sa commercial feeds input natin. Mga kaibigan po namin, meron tayong narinig na isang ordinaryong maliit na halamang lumulutang sa mga tubigan o dagat-dagatan. Tinatawag po itong mga duckweed, at nalaman po nating sila ay mga pinakamaliliit na namumulaklak na tanim sa balat ng ating mundong ibabaw. Nalaman din po nating may malaking tungkuling ginagampanan ng halamang ito sa pagsipsip ng mga walang kabuluhang elemento at mga ilang laman ng ating mga tubigan, at ginagawa itong mga tinatawag na biomass na angkop na pagkain para sa isdang tilapia. Ang gamit ng mga nasabing duckweed sa palaisdaan, partikular sa pag-aalaga ng tilapia, ay naipaliwanag din ni Manager Tattao. Yung duckweed kasi is binibigay natin to at least 1 month after culture na. Kasi yung size ng duckweeds natin, doon pa lang makakayang kainin ng mga isda natin. Nasa at least mga 15 to 30 grams na after 1 month. So, ito ay binibigay natin na as supplemental feed lang, kasi syempre iba pa rin yung protein content ng feeds, ng commercial feeds. Pero ito is kung makabawas lang tayo ng at least 10 to 20% ng gastusin natin sa commercial feeds, ay magandang katipiran na ito sa ating mga farmers. Tungkol pa rin po sa mga pamamaraan ng pangangasiwa ng patuka o feeds para mabawasan ang gastusin ng mga magtitilapia, may mga rekomendasyong na ipamahagi ni Manager Tattao patungkol sa pag-aalaga ng isdang tilapia. Sa ngayon is maraming teknolohiya yung pinapromote ng before, lalo na yung mga cost-reducing technologies at saka environmental friendly. Isa na rito is yung gumagamit na tayo ng delayed feeding, kung saan sa unang buwan ng ating pag-aalaga ay pure fertilization muna yung ginagawa nating aktibidades. Bali, hindi po tayo nagbibigay ng commercial feeds doon sa unang buwan. Bali, ang isda natin ay nakadepende doon sa natural food na available doon sa ating fish pond. Then meron din tayo yung supplemental feeding natin ay yung duckweeds. Itong duckweeds kasi pag
napaganda natin, napaalagaan natin ng mabuti is magbibigay rin siya ng sufficient na protein requirement ng ating isda. So, iyon ay maaari nating isalot dun sa commercial feeds. At least mabawasan yung gastos natin pagdating na sa pagkain o kaya yung sa commercial feeds input natin. May bahagi rin po sa panayam kay Manager Tatao kung saan ay pamahagi niya ang mga recent trends o mga makabagong pamamaraan o gawi sa ating mga pangisdaan. Ang mga ito ay ating malalaman pagkatapos po ng ilang mga paalala. Sa sama-samang pagtutulungan at maagap na paghahanda ng ating pamahalaan, muling pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Maging ito man ay trahedya sa ating kabuhayan, bunga ng hagupit ng kalikasan. Inaanyayahan natin ang pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayabong ang ating agrikultura. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matyak ang pangmatagalang food security at mas matatag na ekonomiya ng bansa. Ang katuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda, ang mga binhi ng pagbabago na ating itinanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-in-2 cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na, kaibigan! Ngayon na! Mare, nabalitaan ko maaaring makatipid ng mahigit 300 milyong dolyar ang Pilipinas sa pag-aangkat ng bigas. Talaga, Mare? Paano? Simple. Kailangan huwag sayangin ng bigas. Magsaing lamang ng sapat. Huwag kukuha ng marami kung hindi siguradong maubos. At higit sa lahat, itulong natin sa mga anak natin ang halaga ng bawat butil ng palay. Ilan lamang yan sa mga paraan kung paano makatitipid. Aba, maganda yan, Mare. Ang matitipid na pera ay magagamit pa sa iba pang gastusin ng Pilipinas, gaya ng gamot, edukasyon at infrastruktura. Tama! Kaya huwag mag-aksaya! May bagong bumibida. Mas mataas ang enerhiya, mas mura, pero kasing sustansya ng kanin. Ito ang kasaba. Hindi lang pancake, pati ang paborito mong siopaw, puto, sago sa milk tea, pandesal at kheer, may kasaba. Pati livestock feeds at industrial grade starch. Wala kung walang kasaba. Ngayon kilala mo na. Tangkilikin ang kasaba. Puno ng sustansya, madaling itanim, masarap ihain, madami tong kikitain. Mag-log on sa da.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. Magbabalik po ang ating palanutunang Magsasakang Pinoy na lugod pong inihahatid ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Lambak ng Cagayan sa pamumuno ni Regional Executive Director Lucrecio R. Alviar Jr. Si Kasamang Rod pa rin po ang inyong makakasama. Ituloy tayo kakabsat nga ipatangatang tipaset ti may isang interview anay sayangkat may panggep ti panagpatanor ti kaikanan ti tilapia ditoy Region 2. Kasangwan ng ti station break ket naamon tayo ken ni Farm Manager Emerson Tatao ti Cagayan Valley Research Outreach Station for Freshwater Resources wenno CV Rosfer ti agdama pagsasaadan ti pagkalapan ti tilapia ditoy Region 2. Noon niya ti klase ti may rekomenda tilapia
atarakenen ken no kasano a makamenos ti gastusen ti panagtaraken tinasao nga ikan. Sa pagkakataong ito, magilo naming mangingisda ay ipababatid din ni Manager Tattao ang mga ilang makabagong kalakaran sa sektor ng palaisdaan para sa ating pangkalahatang kaalaman, particular po sa organic farming. Isa sa pinagtutunang pansin ngayon ng BIFA at saka ng DA sa kabuuan ay yung bagong teknolohiya natin sa organic farming. So, ang BIFA ngayon nag-engage sa organic farming kasi syempre nandyan na yung pangangailangan ng mas safe at yung mas ligtas na isda. So yung tilapia ang isang nakita natin na magandang alagaan pagdating sa organic farming. So dito sa organic farming is medyo hindi tayo gagamit ng mga commercial inputs at saka tulad ng inorganic fertilizer at saka mga antibiotics po na siyang nakakasama sa ating katawan. Kung paano naman po tinatanggap sa kasalukuyan ang konsepto at pagpapalaganap ng organic farming sa pangingisda, ganito rin po ang pahayag ng opisyal. So far ngayon is yung stage pa kasi ng ating ng promotion ng technologies. Nag-uumpisa pa lang tayo kaya yung sa farm pa lang natin tinetest yung mga teknolohiya. Pag natapos na yung testing natin ng mga technology sa farms natin, saka natin ipapasa ito sa ating mga farmers. Batay po sa pagkasabi ni Manager Tattao, nag-uumpisa pa lang po ang pagsubok sa sistema ng organic agriculture sa larangan ng pangingisda. Hindi po na isama sa pagpapaliwanag sa panayam, pero siguro po sakop din dito ang organic aquaculture na kung saan ang mga aquaculturists ay may mataas na awareness o kamalayan sa aspeto ng mga gawain nila sa pangingisda, sa kapaligiran at kalikasan. Halimbawa po, sa pag-aalaga ng tilapia o isda ay hindi ginagamitan ng mga kemikal o anumang uri ng pestisidyo. Ibig sabihin, lubos na natural. Halimbawa, ang mga kagamitan sa pag-aalaga at kasali rin dito ang patuka o pagkaing ibinibigay sa mga isda. May pangsarang mga katagang inihayag ng nakapanayam na opisyal para sa mga nag-alaga at nagbabalak mag-alaga ng tilapia. Sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga tilapia farmers natin, paghigihin natin yung pag-aalaga, sumunod lang tayo sa tamang teknolohiya kasi pag sumunod tayo sa tamang teknolohiya, hindi tayo magkakaproblema. Hindi magkakaroon ng fish kill yung ating mga inaalagang isda. At damay sa anapateg unay apakaammo wenno anunsyo manipod ken ni Miss Barbie Lagahet may panggep ti maysa adakkel apasken amaangay itabigat. Kasamang Barbie, go ahead with the announcement please. Maraming salamat kasamang Rod. Narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa PhilRice Isabela. Ang opisina ng PhilRice Isabela ay malugod pong nag-aanyaya sa lahat ng ating mga kababayan sa Rehiyon 2 upang dumalo sa isasagawang Panagwanawan iti Kapagayan PhilRice Field Day. Ito ay gaganapin sa PhilRice Isabela Branch Station, Malasin, San Mateo, Isabela, ngayong araw ng Huwebes, ika-27 ng Setyembre nitong taong kasalukuyan. Mag-uumpisa po ang naturang Field Day sa ganap na ika-7 ng umaga sa araw na ito. Samantala, Rice Fiesta sa PhilRice Isabela, Angat sa Magsasaka, ay ang tema ng nasabing Field Day na magbibigay ng pagkakataon sa mga magsasaka upang makita ang mga makabagong sistema ng pagsasaka, gayon din po ang mga makabagong variety ng palay na posibleng magamit ng ating mga kamagsasaka. Kaya halina at makibahagi po tayong lahat sa natatanging araw ng mga magsasaka. Lahat ay inaanyayahang dumalo. Mga kapatirang magsasaka, araw po natin to. Magkita-kits po tayo doon. At ang ating anunsyo sa umagang ito ay nagmula po kay Miss Helen Pasicolan, ang Development Coordinator ng PhilRice Isabela. Yan lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po at magandang umaga. Balik sa iyo kasamang Rod.
Maraming salamat kasamang Barbie. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tuguegarao City, DWDY, Kawayan City, HOT-FM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Agina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Ang ating programang Magsasakang Pinoy ay napapakinggan din sa mga sumusunod pang himpilan sa DWMR Santiago City, Isabela, at sa DWRV Bayombong, Nueva Vizcaya mula alas 5 hanggang alas 5:30 bawat umaga ng Lunes hanggang Biyernes. Sa lalawigan ng Cagayan, Bayan ng Lalo sa himpilang DWRL-FM mula alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. At sa Bayan ng Apari sa himpilang radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 bawat umaga ng Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Si Lucy Torres Gomez para sa Department of Agriculture, White Corn Grits. In my line of work, I have to stay healthy. And part of staying healthy is watching what I eat. Di pwede kung ano-ano lang, especially for my family. Ang white corn grits ay mayaman sa protina at mineral na nagtatanggal sa toxins ng katawan. Sagana din ito sa fiber na nagpapababa ng kolesterol at tumutulong maiwasan ang colon cancer. Studies have also shown that white corn grits have lower sugar content kaya perfect ito para sa mga diabetics. I have to be in top form always and white corn grits is the healthy way to go. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. May sangawis para kadigiti mayat ang may kipaset dito Magsasakang Pinoy, mabalintayang kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Karigito yung numero, tipang iturungan tayo kuma karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo nga idanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumbatan at daras, karigiti text yo, Diyos ti agngina. Agturpusan ti programa tayo, ket kasangwanan amay busan tayo ti oras, tinagan ti opisina ti Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, pumakadan ti pagayam yo kasamang Rod Sunico, ket agyaman ti ado, ti anisyo manen anagdingeg. Idanon nga rod manen ti programa tayo, ti kablao na tinatallang aldaw tayo amin, ket sapay tani Apo Diyos, ti mangtarabay, kada tayo amin, iti agmalem, ken iti si bubukel ang makalawas. God bless everyone. Dito sa kagawaran ng agrikultura, dito magmulang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagunlad ng bansa.
Mga giliw naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!